Alam nyo ba mga kababayan na sa tingin ng isang political analyst na itong si Manny Pacman Dolomite Pacquiao ay isa sa magiging loyalista. Magiging loyal daw kay Ngagba mga kababayan, kay BBM. Kapag mananalo ito. Kapag mananalo. At kung hindi daw siya isusuka daw ng mga taga Mindanao. Dahil sa Mindanao na lang daw malakas ito si Pacquiao mga kababayan eh. At ewan lang natin kung gugustuhin pa rin ba ng mga taga Mindanao mga kababayan na kung unang-una kabilin-bilinan ni PRRD na wag iboto ang Pacquiao na ito dahil sinungaling. Bago po natin pakinggan yung political analyst mga kababayan na panoorin niyo po muna itong maikli lang sinabi ni PRRD. Do not vote for Pacquiao because he is a liar. Do not vote for Pacquiao because he is a liar. Oh, kayong taga Visayas at Mindanao dyan, boboto pa rin kayo kay Pacquiao? Si PRRD na ang nagsabi ha, do not vote for Pacquiao. At aside sa pagiging sinungaling ni Pacquiao mga kababayan, yung abilidad mga kababayan, parang awa nyo na. Yung abilidad na lang ang inyong tingnan mga kababayan, kung bagay ba siyang maging senador na nagbabasa ng mga panukalang batas in English. Naiintindihan ba niya in English? Nga! Ewan lang natin mga kababayan, pretentious genius, ika nga ni Pacquiao. At ewan lang din natin mga kababayan, bakit bumuboto pa rin ang tao dito kay Pacquiao? Na ang malakas ang hatak daw mga kababayan is doon sa mga nasaylaylayan. Hindi ba naiintindihan ng mga taong ito mga kababayan na nasaylaylayan na unang-una bakit sila nandyan sa laylayan? Dahil ang binoboto nilang mga tao ay gagaya ng Pacquiao na ito. Panoorin niyo po ha. Possibly Manny Pacquiao, if he makes it. If he makes it. Kung mananalo daw si Pacquiao mga kababayan. At anong sinasabi ng political analyst? Ang magiging loyal daw kay BBM. Etong si Manny Pacquiao. Animal. Doon ka kay Bangag magiging loyal Pacquiao? Samantalang ang nagpapanalo sa'yo noong 2016 na si dating Pangulong Duterte, tinraidor mo? O mga taga Mindanao, iboboto nyo pa rin ba? Kayo daw ang magpapanalo dyan kay Pacquiao eh. Ang tanong namin sa inyo, ano ba ang nagawa niya noong 2016 hanggang 2022 mga kababayan para sa inyo sa Mindanao? Naramdaman nyo ba? Eh, hindi na nga yan sa Mindanao nakatira eh. Although may bahay pa rin yan, pero ando na yan ngayon sa Forbes Park. Sa Maynila, Manila Boy na yan mga kababayan. And besides, tinraidor niya ang mga Duterte. Ngayon daw mga kababayan sa tingin lang political analyst, kay BBM daw siya magiging loyal sa mga kalaban pa ng mga Duterte mga kababayan. Nako. Because if Mindanao does not vote for Manny Pacquiao, he's gone. Gone. Nasaan yung mga kamay na Mindanao? Ang pagkapanalo ni Pacquiao. How do you see everything maybe panning out in terms of this last trust and performance rating of the president? Ibig ko pong sabihin, yung mga kandidato sa alyansa, sila ho ba ay medyo, hindi naman siguro yung word is nervyos, but... Talaga, ninenervyos na sila mga kababayan dahil ang kanilang mukha ng kanilang kampanya mga kababayan, bagsak ang rating. The lowest rating ng isang presidente mga kababayan ever in the modern history sa ating politika sa bansa. Are they maybe looking at, many other options because of the low or the drop in the trust and performance rating of the president? Oh, that is to be expected. In the first place, kaya nga tinawag silang 24 independent republics because they won by way of a national vote, no? And then the tragedy of the alyansa. The tragedy. Ang trahedya. Coalition, the mix of 5 or whatever number of political parties is... Sama-samang babangag muli mga kababayan, On their own, sikat yung mga yun eh. Kinuha nila yung mga yun based on the survey ratings. Sikat si Soto, si Lacson, si Pacquiao, si Lapid. Oo mga kababayan, hindi dahil magaling ha, kundi sa name recall lang. Yan ang taktika ng Bagoong Pilipinas mga kababayan. Kung mananalo man yan, hindi dahil kay Bangag, kundi ang memory recall ng mga taong nasa voting precinct na mga kababayan at, 12 ba? Sino ba ilalagay ko dito? Hindi ko kilala ang mga taong ito. Si Pacquiao, Ito na lang kilala ko, Lito Lapid, Ang mga animal. Ang sarap batukan ng mga butanteng ganyan mga kababayan, Tapos ito pa ang mga taong talagang biktima na mabulok ng mga politicians na ito. Kaya maging mapanuri po tayo mga kababayan sa ating binoboto. Wag na yung kulang. Ilalagay na lang natin dyan mga Pacquiao, lapid-lapid dyan mga kababayan dahil wala na tayong ma-fill in. Ganon.
Si Revilla. Wala naman yan Budots! talagang loyalties na matagalang loyalties sa administrasyon. No? Magta-traitor Who yan among them yan. do you think will be most loyal to Oh. the Sino daw mga kababayan ang mga most loyal ayon sa political analyst? administration? Well, the artistas, no? O mga artista, Lito Lapad, Revilla, Lapid, Revilla. Bong Revilla, possibly Manny Pacquiao. possibly Manny Pacquiao, animal. Yung taong nagsabing kurakot ang mga Marcos mga kababayan, naging loyalista na ngayon. If you can't beat them, join them. Magiging loyal pa si Pacquiao. If he makes it. If he makes it. Because if Mindanao does not vote for Manny Pacquiao, he's Talaga, o Mindanao, wag nyo nang iboto si Pacquiao. gone. Gone! One last question. Inidoro na yan si Pacquiao. Senator Bongo, why is he number one now? Well, he was always Yan na lang, si Bongo na lang. dun sa 1, 2, and Ang dami pang option sa Mindanao, ha? Bato, Bongo. Andyan pa si VP Inday Sara Duterte. Pero si Pacquiao, tingnan nyo na lang ang ugali. At hindi lang talaga ugali mga kababayan, yung kakayanan. Ibase nyo na lang sa intellect mga kababayan. 3. Pero in the last surveys, and even in the last, I think it was SWS also, not this one, but the last one, nag-number 1 na rin siya. Pero ibig ko Si sabihin, Bongo, number 1. naunahan na niya si Erwin Tulfo. Isa pa yung traitor yan si Erwin Tulfo. Anong sabi niya? Gabundok na daw ang ebidensya laban kay VP Sara Duterte sa fund misuse mga kababayan. Diyos mio. Sinungaling. O andun mga kababayan sa pulpito talaga ng Kongreso niya sinabi iyan. Gabundok na ebidensya sa fund misuse ni Sara. Samantalang dati-rati mga kababayan parang kumakapit yan sa mga Duterte para makakuha ng popularity. Yung mga Tulfo, sip-sip yan sa mga Duterte dati eh. Kaya nga nagtapang-tapangan, biglang nagtapang-tapangan mga kababayan no? Dahil sinusunod nila ang ni Tatay Digong pagiging matapang. Pumatok sa mga tao mga kababayan at maraming nagsupport. Ngayon, matapang lang ang amoy mga kababayan dahil sa mga masasamang nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na itong pinaggagawa ni Ngagba at ni Natamba, tahimik ang mga tulpong iyan. Matapang lang yan sa mga maliliit na tao mga kababayan, promise. Why is he number 1? Is it because At yung mga sa mga pulis, matapang lang yan. Yung mga maliliit pa sa kanya. Pero yung talagang buaya doon sa mga kataas-taasan mga kababayan, tahimik yan. he's a Duterte, kilala siya bilang tao ni Duterte dahil ba sa malasakit centers? What is it? It's a combination of both. One, the malasakit centers, and yung kasipagan niya mag-ikot tuwing may sunog, may baha, may disaster somewhere. Masipag na tao. Si Bongo ang tinutukoy So, dyan. when he was the SAP or the Special Assistant to the President, he was the go-to of every mayor and every congressman. Whoever tatawag kay Bongo, Sayang nga mga kababayan, sayang. Hindi tumuloy si Bongo pero nung panahong iyon mga kababayan ng 2022, nung budol na budol pa tayo, hindi rin mananalo si Bongo. Pero at the back of my mind, ayaw ko talaga dyan kay Marcos mga kababayan dahil Marcos Kaso lang si Sara. Dahil kay Sara, bigla tayong napasuporta. pag kay Bongo, hihingi ng project dito, project doon, naaaprubahan ni Presidente Duterte. So may mga utang na loob yan. No? So malaking bagay. Kami wala kaming utang na loob kay Bongo pero support kami sa kanya dahil naniniwala tayo At least ito si Bongo mga kababayan trained ni Tatay Digong kung paano mamuno. That's why he never went down beyond 3 or 4, di ba? O ngayon, because of the Duterte sympathy, the emotions, no, that Tumaas. emotional tsunami, tawagin natin, is number 1. And ang laki ng lamang kay Tulfo, kay Erwin. So nasaan na yung sinasabi ni ng mga bangag mga kababayan na mas maraming pro Marcos kaysa sa pro Duterte? Paulit-ulit pa silang nagpa-survey nun Tapos, yun ang questionable survey mga kababayan. Sino-sino yung na-interview? Malamang nabigyan yun ng ayuda. Who was before that the number 1. I think the latest SWS survey puts him at 45%. Erwin Tulfo is at 43. Yung pulse, Sa pulse medyo malaki. malaki. 10 Parang points yata. 7 or 8. Yeah. Doon medyo lumaki yung, you're right. Yan si Erwin Tulfo mga kababayan, kabago-bago pa yan sa politika, parang nabubulok na. Doon na kaagad yumakap kay Tamba Yung maangas sa Erwin Tulfo na dati-rati gusto natin, parang naging aso ni Tambalustos mga kababayan, kaya bumaba siya. Pababa ng pababa yung mga Tulfong iyan. Actually, it's 10. 10 percentage points. 61.9, Senator Bongo. Erwin Tulfo is 51.1. Ang layo ng agwat ng mga kababayan. 61 and 51. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.